Mga kwento ni Felmo. Sabi nila, kapag naging sa magulang ka na ay makakaya mong sungin ang lahat para lamang sa kapakanan at ikakabuti ng anak at pamilya mo. Paano kung isang araw ay may trahedyang mangyari sa kaisa-isahan mong anak? Handa mo bang hayaan ang batas ang magbigay ng hustisya dito? O ikaw mismo ang maniningil sa mga makasalanang may gawa nito? Isang mapagpalang araw, mga kagiliw, lalong-lalo na sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronan. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwentong hango sa tunay na buhay at mismong karanasan ng tiyuhin kong si Rene. Noong naninirahan pa lamang ako sa poder niya. Matagal na panahon na ang nakalipas. Dekada 60 nang mangyari ito sa lugar na Maguindanao del Sur. Na mga panahong ito ay nasa edad 17 taong gulang pa lamang ako at naninirahan pa sa poder ng tiyuhin ko. Konting pagpapaliwanag lamang, mga kagiliw, patungkol sa tiyuhin kong si Tiyo Rene. Bata pa lamang ako ay bantog na itong albularyo sa baryong kinatitirahan namin. Kalapit bahay lang namin ito dahil kapatid siya ng aking ina. Kaya naman sa tuwing may mga nagpapagamot sa kanya, ay nakatuon din ang pansin ko sa mga ito. Kahit na nasa liblib na baryo pa kami nakatira ay dinarayo siya ng mga taong nais magpagamot sa kanya na galing pa sa iba't ibang lugar. Halos araw-araw ay may ginagamot si Tiyo Rene at ito na nga ang kinabubuhay nila. Hindi man nagpapabayad ang tiyuhin ko ay nagbibigay naman ng donasyon ng mga taong ginagamot niya. Hindi umalis sa mga ito hanggat hindi tinatanggap ni Tiyo ang pagkain na tinuming dala nila. Hindi naman kailangang mamahaling pagkain o ano pa man ang donasyong sinasabi ng tiyuhin ko. Kahit nga isang pirasong sigarilyo lang, sapat na sa kanya at siya pa nga mismo ang nagpapasalamat. Simple lamang ang pamumuhay niya kasama ang kanyang asawang si Tia Pat at ang nag-iisang anak nilang si Lita, na mas bata lang sa akin ng 2 taon. Masasabi kong puno ng pagmamahalan, masaya at masagana ang kanilang pamilya. Likas na sa tiyuhin ko ang pagiging palabiro at masayahin ng araw. At kung ano ang binait nito, ay doble naman ang pagiging bait ng kanyang asawang si Tia Pat. Kaya naman namanan ito ng kanilang anak. Maganda, masunurin at napakabait din. Halos lahat ng tao sa baryo namin ay kinagigiliwan ito. Subalit ng ubidad ng 10 taong gulang ang anak nilang si Lita, sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kanilang ilaw ng tahanan. Nagkasakit ito na malubha sa baga. At dahil malayo kami sa kabiasnan at mahirap pa, ay hindi na nagawa pang ipagamot sa mga espesyalista si Tia Pat. Hindi na rin ito nagamot ng tiyuhin ko dahil taliwas na ito sa ginagawa niya. Alam niya din naman kasi ang limitasyon niya at alam niya ang pagkakaiba ng sakit na kailangan ng doktor at sakit na gawa ng mga elemento at nilalang sa paligid natin. Magmula nang pumanaw ang kanilang ilaw ng tahanan, ay nawala ang pagiging palabiro ng tiyuhin ko. Parati na itong seryoso sa ginagawa niyang panggagamot. Hindi gaya dati na parati siyang nakikipagbiruan at kamustahan sa mga ginagamot niya. Pero naiintindihan ko naman yon. Dahil maging si Lita, naging tahimik na rin ito magmula nang mawala ang kanyang ina. Dinamdam talaga nila ang pagkawala ng mahal nila sa buhay. Pero kahit ganun pa man ay alam kong lumalaban at pilit pa rin silang nagpapatuloy sa pakikipagsapalaran. Magmula rin noon ay sa kanila na ako tumira. Sinabi ko kasi sa tiyuhin ko na nais ko ding matutong manggamot at sumunod sa yapak niya.
Wala namang kaso sa pamilya ko yon dahil nasa angkan na talaga namin ang pagiging albularyo at pagkakaroon ng kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Isa pa, ilang minuto lang din naman ang lakaran ng kinatitirikan nila tiyo sa bahay ng mga magulang ko eh. Mas pinili ko lang na manatili roon para masamahan ko ang tiyuhin ko at maibsan man lamang ang pangungulila nito. Likas din kasi sa akin ang pagiging madaldal at mausisang bata. Halos hindi ako maubusan ng sasabihin kapag may kausap ako. Hindi din naman tinanggihan ng tiyuhin ko nang sabihin ko sa kanyang nais kong maging kagaya niya. Sinabi pa nga nitong tuturuan niya ako hanggat gusto ko. Magmula nang tumira ako sa bahay ng tiyuhin ko, nag-umpisa na rin ang pag-aaral ko sa panggagamot. Naging alalay at utosan niya ako nang sa ganon ay mabilis kong makabisa ang mga kagamitang ginagamit niya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, tumungtong na ako sa edad na 17 taong gulang. Nanggagamot na rin ako ng mga panahong ito, pero sa mga hindi malalang sakit pa lamang. Tanging may mga lagnat, pilay, nabati at nausog pa lamang ang ginagamot ko. Kapag malubha na ang mga ito gaya ng barang, kulam at iba pa ay tiyuhin ko pa rin ang gumagamot. Na mga panahong ito ay nakikita kong nakakabawi na rin ang tiyuhin ko at ang anak niyang si Lita sa pagkawala ng kanilang ilaw ng tahanan. Bumalik na ang dating sigla ni Tiyo Rene at Lita. Madalas ko na silang nakikitang nagbibiruan at nag-uusap. Hanggang sa isang umaga, habang papauwi kami ni Lita galing sa palengke dahil namili kami ng mga kakailanganin namin sa susunod na araw dahil kaarawan nito, ay may nadaanan kami mga lalaking nagiinuman. Mga tambay ito sa lugar namin. May mga kasamaan silang bagong saltang kabinataan sa baryo. Halatang may mga tama na ng alak. Nakita ko kasing ilang bote na ng alak ang nakatumba sa gilid ng lamesa nila noon. "Ay, inom muna kayo dito!" Wika ng isa sa mga binata na anak ni Aling Belen na mula pa sa syudad. Sige lang, masyado pang maaga, wala pa kaming umagahan." Tumanggi ako sa mga ito dahil hindi naman ako umiinom. Totoo ba yan? Wala ka pang kain? Kasarap kaya ng kasama mong yan. Hindi po nakakain yan? Tanong ng isa pa. Tumayo pa nga ito't humarang sa daanan namin ni Lita. "Anong sabi mo?" Tanong ko, dahil iba ang pagkakaintindi ko sa sinabi nito at hindi yun maganda. Nakita kong bahagya nitong pinasadahan ng tingin si Lita na mababakas sa mukha nito ang kamanyakan. Dahil sa ginawa niyang yon ay naitulak ko siya papalayo sa amin. Hoy! Angas mo ah! Ikaw na ngayong inaayang uminom, nagyayabang ka pa. Anong pinagmamalaki mo?" Asik na wika nito at mabilis na dumapo sa mukha ko ang matigas niyang kamao. Makikipagsuntukan na sana ako nang awatin ako ni Lita at sinabing hayaan na tumalis na kami. Nang tingnan ko din ang mga kasama nung lalaki ay nagtayuan ang mga ito. "Teka pare, huwag naman ganyan. Itong si Ronan, hindi naman talaga to umiinom eh. Bawal sa mga albularyo yung mga yon." Wika ni Abner, isa sa mga tambay sa lugar namin at kasama din nilang uminom. "Ano? Albularyo? Doktor Kwak-Kwak pala to eh. Siguro kapag sinapa ko pa yung mukha mo yakang-yaka mong pagalingin yan." Sambit ng sumapak sa akin nun. "Tama na, tara na Ronan. Ikaw Abner, pagsabihan mo yung mga dayo mong kaibigan." Galit na wika ni Lita at hinila na ako palakad nun. Nang makalayo na kami sa mga nagiinuman ay pinagalitan pa ako ni Lita. "Dapat hindi mo na lang sila pinatulan. Nasa pa ka patuloy. Alam mo namang mga may espiritu ng alak yung mga yon." "Hayaan mo na lang ba na bastusin kanila ng ganon, Lita? Ni nakainuman sila o hindi. Dapat alam nila paano respeto ng babae."
Ay nako, alam mong hindi pagpatol ang solusyon ng lahat ng problema. Huwag mo na lang ipaalam to kay Itay at pareho pa tayong malalagot doon. Nang sabihin niya yon ay nanahimik na lamang ako. Hanggang sa nakauwi na kami sa bahay. Naabutan na naming may nagpapagamot kay Tio Rene. Nang mailagay ko na sa kusina mga pinamili namin ni Lita, tinulungan ko na si Tio sa ginagawa niyang panggagamot. Hindi ko na nga pinagtuunan pa ng pansin ang pangyayari sa daan at naging abala na rin ako noon. Lingid sa kaalaman ko noon na may mas malala pa palang gagawing kabastusan ang lalaking sumapak sa akin. Makalipas ang ilang araw ay tila ba takot nang lumayo ng bahay si Lita. Sa tuwing inuutusan ito ng kanyang ama na bumili sa tindahan kung nasaan, nasa bungad ito ng baryo, ibinabato ito ni Lita sa akin. Anya pa ay tinatamad siyang maglakad at minsan ay kung ano-ano na lamang ang idinadahilan nito, wag lamang siyang magawi sa mataong parte ng baryo namin, kung saan parating tumatambay sila Abner at ang mga kasama nito. Bakit ba sa akin mo lagi binabato yung utos ni Tio? Alam mo namang marami rin akong ginagawa. Binsang reklamo ko. Bakit ka ba nagre-reklamo? Utos naman ni Itay yan eh. Kaya dapat ikaw yung gumawa niyan kasi tinuturuan ka niya. Patray na wika nito. Ikaw naman siyang inutusan, di ba? Ani ko at makikipagdebate pa sana ako nang marinig ko ang boses ni Tio Rene na hinahanap na ang pinapabili niya kay Lita. Tay, si Ronron na daw po yung bibili. Tugon nito sa tanong ni Tio at nagtatatakbo na palapit sa kanyang ama. Napailing na lamang ako at napabuga ng hininga dahil sa kakulitan ng pinsan ko na yon. Wala na nga akong ibang nagawa kundi ang lumarga at bilhin ang pinapabili ng tiyuhin ko na dapat ay si Lita ang gagawa. Narinig ko pang sinabi nitong bilisan ko kaya nagmadali na akong lumabas ng bahay. Naglakad patungo sa tindahang nasa bungad ng baryo. Nang makarating ako roon ay nakita ko agad sila Abner na nakaupo at nakadambay sa isang tabi kasama ang mga kaibigan niya. Nilagpasan ko ang mga ito at bumili na ako dahil nagmamadali na rin ako noon. Matapos kong bumili at maglalakad na sana ako pabalik sa bahay, ay bigla akong hinarang ng lalaking sumapak sa akin na napagkilanlan kong Diego. Napalinga-linga pa ito na para bang may hinahanap. Wala ka bang dalang pagkain? Tanong nito na ipinagtaka ko. Anong pagkain? Balik na tanong ko. Yung magandang babaeng kasama mo. Magbahagi ka naman ng pagkain mo. Tugon nito na bakas sa kanya mukha at boses ang pang-aasar. Nang sabihin niya yon na hindi na ako nakakapagtimpi pa, inundayan ko agad ito ng sapak. Mabilis naman itong nakabawi at nagpambuno kaming dalawa. Habang nagpapagulong-gulong kami sa lupa, may naramdaman akong isa pang sumapak sa akin. Dalawa na silang nagsasalita ng suntok sa akin noon. Tanging pagsalag at pag-ilag na lamang ang ginagawa ko pero dahil may kaliitan ako at kapayatan, ay wala na akong naging laban sa kanilang dalawa. Habang si Abner na matagal ko nang kakilala ay hindi alam kung ano ang gagawin niya at nagtawag na lamang ito ng matatanda para umawat sa dalawang pinagtutulungan ako. Tama na! Awat ng isang may edad na lalaki sa dalawa. Inilayo ang mga ito sa akin. Napakabastos nyo! Huwag niyong babastusin yung pinsan ko ah! Bulyaw ko sa mga ito. Nakita ko namang tanging pagngisi lang ang ginawa ng dalawa. At nagsalita pang isa na, Hindi pa tayo tapos ha? Hinuyo pa ka. Makakaganti din kami. Nang makalayo ng dalawang dumumog sa akin, napatingin na lamang ako kay Abner. Kinuha ang mga pinamili ko. Saka ako naglakad papalik sa bahay. Iika-ika na ako nang makarating sa bahay. Putok pa ang labi at kilay ko noon. Ikaw ba naman pagtulungan ng dalawang naglalakihang lalaki, di ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng tiyuhin ko noon.
Napaaway lang tiyong. Tugon ko at iniabot na sa kanya ang mga pinamili ko. Nakita ko namang bahagyang nagbago ang ekspresyon na mukha ni Lita, na para bang alam niya kung ano ang nangyari sa akin at sino ang may gawa nun. Sus kang bata ka. Hindi ba't sinabi ko nang hanggat kaya mo ay umiwas ka sa gulo at kontrolin mo ang emosyon mo? Dahil kung hindi, ikaw yung kukontrolin yan. Lita anak, gamutin mo yung sugat ng pinsan mo. Nang makarating kami doon ay doon na niya nga ginamot ang mga natamo kong sugat. Sila ba'y may gawa nito? Tanong ni Lita. Hindi naman ako sumagot pa at batid kong alam niya kung sino ang nakaaway ko. Ayon kay Lita, sila umano ang dahilan kung bakit ayaw niyang magpupunta sa parting yon. Ilang beses na umano siyang binastos, kaya siya na mismo ang umiiwas para wala ng gulo pa. Dagdag pa nito, matapos niyang lapatan ng gamot ang sugat ko sa kilay, na ikinatingin ko naman sa kanya. Hanggat maaari umiwas tayo sa gulo. Yan yung laging bili ni Itay. Mahina niya pang wika at iniabot na sa akin ang gamot na para sa labi ko. At umalis na ito sa harapan. Naisip ko na ng mga sandaling yon na isumbong kay Tio Rene ang mga binatang nambabastos sa pinsan ko. Pero dahil sa sinabi ni Lita, ay hinayaan ko na lamang ulit yon. Ginawa ko na lamang ang sinabi ng pinsan ko na mas mabuti pang umiwas sa gulo. Nang sa ganon ay matiwasay ang pamumuhay namin. Nang mga sumunod na araw ay tuloy pa rin ang pag-aaral ko ng mga banal at buhay na salita. Pero magmula nang magdumugan kami ng kaibigan ni Abner na napagkilalan kong Diego at Hector. Sa tuwing inaabot ako ng gabi sa kalsada at malayo sa bahay, parati na lamang akong nakakarinig ng huni ng wakwak na para bang sinusundan talaga ako nito. Hanggang sa isang gabi nun, galing ako sa bayan dahil may pinabili sa akin ang mga magulang ko. Kaya naman inabutan na ako ng gabi sa daan nung pabalik na ako sa bahay ni Tio Rene. Habang naglalakad ako sa madilim na parte, ay bigla na lamang may humarang sa akin na isang malaking kulay itim na aso. Nagbabaga mga mata nitong nakatitig sa akin at nag-aangil pa sa galit. Hindi ko na inisip pang normal na aso lamang ito dahil halata namang hindi. Base pa lamang sa laki nito na animoy kasing laki ng batang kalabaw at pulang-pula ang mga mata. Lumaki na lamang din ako sa baryo naming wala namang mag-aalaga ng ganong klaseng aso. Agad akong nagdasal ng orasyon, pangontra sa nilalang na ito na nasa harapan ko noon. Kasunod noon ay binunot ko ang tansong patalim, palagi kong dala at nakasiksik lamang sa gilid ng suot kong salawal. Nakaramdaman ako ng takot ay nilakasan ko ang loob ko. Hindi naman yun ang unang beses na nakakita ako ng ganong klaseng nilalang. Ilang sandali pa ay bigla na lamang itong gumilid sa daan na parabang natatakot itong lumapit sa akin. Inaasahan ko na rin yun dahil na mga sandaling yon, may mangilan-ngilan na akong tangang medalyon at pangontra sa nilalang na aswang. Nang tuluyan na nga itong gumilid ay marahan na akong nagpatuloy sa paglalakad. Pero hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko sa nilalang na yon. Alerto pa rin ako dahil baka naghahanap lamang ito ng tiyempo para sugurin ako noon. Maya-maya lang ay nawala na ito sa paningin ko. Sumuot na sa kagubatan. Kasunod noon ay nakarinig ako ng malakas na huni ng wakwak. Tanda na papalayo na ito. Doon pa lamang ako kumaripas ng takbo papauwi sa bahay ng tiyuhin ko. Nang makarating ako sa pinto, nakita ko na si Tio Rene na nakatayo at halatang nag-aabang sa akin. Tiyong, narinig mo ba yun? Tinambangan ako nun sa daan eh. Pero umalis din naman agad. Tanong ko sa tiyuhin ko.
Nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Kahit na kasi may kaalaman at tangan ako, hindi ko ipagkakailang grabe pa rin ang takot na nararamdaman ko sa mga ganitong nilalang. Narinig ko nga mabuti at hindi ka dinumog. Tugon ni Tio at isinara ang pintuan. Nang hanapin ko si Lita, sinabi ng tiyuhin ko na natutulog na ito. Kaya naman sa tiyuhin ko na lang ibinigay ang ipinapaabot ng aking inang pagkain para sa pinsan ko. Agad na nga rin akong nagpahinga dahil anong oras na rin. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Mabuti na lang at wala namang nagpapagamot kay Tio Rene. Naabutan ko na lamang itong naglalagay ng lana sa maliliit na botelyang ginagamit namin sa panggagamot. Mabuti at gising ka na. Magkape ka na. Ani ni Lita sa akin. Tumango na lamang ako at matapos ko maghilamos ay nagtimpla na ako ng kape. Umupo sa upuang nakatapat sa mesa kung saan may ginagawa ang tiyuhin ko. Habang nagkakape nga ay tinutulungan ko na rin ito sa ginagawa niya. Nagpaalam si Lita noon na pupunta siya ng bayan. Tinanong siya ng tiyo kung ano ang gagawin ron. May bibilhin lamang umano ito. At matagal-tagal na rin umano itong hindi nakakapunta sa bayan noon. Anong oras ka uwi? Sabi ni Tio. Hindi pa ako magtatagal ron, tay. Mamayang tanghali na ako pupunta para hindi mainit. O sige, basta huwag ka magtatagal dun ha. Ronan, ilagay mo na yung mga langis na to sa altar ng madasalan natin mamayang alas 3. Baling ng tiyo ko sa akin. Kaya naman dali-dali ko nang nilagok ang kaping iniinom ko at sinunod na ang utos ng tiyuhin ko. Matapos yun ay naging abala nga kami ni Tio sa paggawa ng mga pangontra at habak. Namalayan ko na lamang na hapon na nang magpaalam si Lita na aalis ito at pupunta ng bayan. Dahil abala kami ni Tio ay hindi na namin siya napagtuunan pa ng pansin. Nakita ko na lamang na umalis ito noon. Nang araw na yon, pakiramdam ko ay napakabagal ng takbo ng oras. Nananakit na ang tuhod ko sa kakaluhod dahil sa pagdadasal namin ni Tio sa mga ginawa naming habak at pangontra. Dahil hindi naman pwedeng itigil yon para magpahinga, kaya tiniis ko na lamang ito hanggang sa matapos kami. Madilim na nang matapos kaming magdasal ni Tio Rene. Ngalay na talaga ang mga tuhod ko ng mga sandaling yon. Pero laking pagtataka namin. Madilim na. Wala pa rin ang pinsan ko. Hindi pa ba umuwi si Lita? Tanong ng tiyuhin ko nun. Hindi pa po ata tiyong pero sabi nun kanina hindi daw siya magtatagal, di ba? Tugon at balik na tanong ko sa kanya. Anong oras na ba? Titingnan ko pa yung orasan, Tio. Dali-dali ko nang tiningnan sa may sala kung anong oras na dahil naroon ang orasan namin sa nakasabit sa pader. Napakunot ang noo ko. Gabing-gabi na nun. Napatingin na lamang ako na may pag-alala sa tiyuhin kong sumunod din pala sa akin. Dahil magmula nang tumira ako sa bahay ng tiyuhin ko, ni isang beses ay hindi umuuwi ng ganon kagabi ang pinsan ko. Ni hindi pa nga ito nagpapaabot ng dilim sa daan. Hanapin mo yung pinsan mo, Ronan. Sige po. Yan na lamang ang naging tugon ko at nagmadali na akong lumabas ng bahay. Kahit naramdam ko pa rin ang ngalay ng mga paa ko, binaliwala ko na lamang ito. Hindi na kasi maganda ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. May kakaibang takot ang namumuo sa dibdib ko. Gabi na. Halos sarado na ang mga kabahayan sa baryo namin. Kaya naman wala ako mapagtanungan kung may nakakita ba sa pinsan ko. Ang balak ko noon ay magtungo din ng bayan at doon hanapin si Lita. Pero bago pa man ako makarating sa may sakayan, nakabangga ko si Abner. Ano ba yan? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?
Anito, at nagmamadali ng maglakad palayo na para bang balisanon. Teka lang, Ner. May itatanong ako sa'yo. Tawat ko sa kanya. Hinawakan ko pa siya sa balikat para huminto ito sa paglalakad. Nakita mo ba si Lita? Kanina pa kasi siya hindi umuwi eh. Tanong ko noon. Na ikinatigil naman ito at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ano, si Lita? Nauutal nitong tanong na para bang naghahanap pa ito ng kasunod na sasabihin. Hindi ko naman siya sinagot at hinintay ko lang kung may sasabihin pa ito. Kita ko kasi ang butil na pawis na tumatagaktak sa noo niya noon. Wala. Anong malay ko sa pinsan mong yun? Mabilis niyang sagot. Iwinaksi na ang kamay ko saka nagmadaling maglakad papalayo na ipinagtaka ko naman. Ilang sandali pa, nakita kong tumatakbo si Diego at Hector patungo sa dinaanan ni Abner. Nang tumapat pa si Diego sa akin, bahagya pa ako nitong itinulak. Dahil sa kailangan ko na ring mahanap ang pinsan ko ay binaliwala ko na lamang ang mga ito. Nagpatuloy na ako sa paghahanap nun. Hanggang sa abutin na lamang ako ng alauna ng madaling araw. Kakahanap. Hindi ko pa rin talaga ito makita. Kaya naman nagpasya na lamang akong umuwi at magpahinga muna saglit. Pagod na ako at umabot na ako ng mga kung saang karatig baryo namin. Nang makauwi ako, laking gulat ko nang makita ko si Lita na nakahandusay sa bakuran ng bahay nila. Dagli-dagli ko itong nilapitan at tinawag ang tiyuhin ko. Walang malay ang pinsan ko at puno ito ng pasa sa mukha at katawan. Nasalat pa ng kamay ko ang basang hita nito nang buhatin ko siya. Dahil sa madilim ay inakala kong tubig lamang yan. Pero nang makapasok na kami sa loob ng bahay at maliwanag ng paligid, ay doon ko nakitang ang basang nahawakan ko. Dugo pala. Tiyong! Bulyaw ko. Dahil sa gulat at napaatas pa ako bagya. Dali-dali namang lumapit ang tiyuhin ko at tiningnan ang kalagayan ni Lita. Doon ay nakita naming madugo ang maselang bahagi ng katawan nito. Halos magwala sa galit ang tiyuhin ko nang maisip naming ginahasa ang pinsan ko nun. Pinagsusuntok nito ang pader hanggang sa magkabutas-butas yun. Hindi ko na rin mapigilang maiyak sa sinapit ng pinsan ko. Matapos ko ngang magayak na panlinis sa pinsan ko, ay inawat ko ng tiyuhin ko sa paglalabas nito ng nararamdaman niya. Halos mawasak na rin kasi ang pader ng bahay namin. Sinabihan ko na itong linisan niya si Lita nang sa ganon ay makita namin ang maayos kung gaano kalala ang natamo ng pinsan ko na ito. Nakita ko namang pinipilit nitong ikalma ang sarili. Nanginginig pa ang mga kamay na nilinisan ng pinsan ko, habang patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha niya. Hindi talaga namin inaasahan ang pangyaring yon. Dahil minsan ay wala kaming naging kaaway. Maliban na lamang sa mga bagong salta na alam kong iniiwasan naman ito ng pinsan ko. Kaya hindi ko lubos maisip kung sino ang gagawa ng ganon. Karumal-dumal ang ginawa nila sa pinsan ko. Nang magising ang pinsan ko ay nagsisisigaw ito. Nagpupumilit na lumayo sa amin ni Tio Rene. Iyak ito ng iyak at takot na takot. Anak, ako ito. Si itay mo. Si itay mo to. Ligtas ka na. Taan na. Awat ni Tio kay Lita. Nang mapagtanto ng pinsan ko na ang kanyang ama na ang kaharap niya, bigla niya na lamang itong niyakap at doon ay humagulgol ito ng iyak. Hayop sila. Pinawi nila ako. Hayop sila. Sinong sila? Sino anak? Hindi naman sumagot ang pinsan ko
Panay lang ang iyak nito. Magmula noon ay kahit anong tanong at gawin namin, hindi ito nagsasalita. Bakas na bakas ang takot at trauma sa kanyang mukha. Kaya naman hindi namin matukoy-tukoy kung sino ang animal na gumawa ng pangahalay sa pinsan ko na yon. Magmula din noon ay bihira na lamang manggamot ang tiyuhin ko. Parati na lamang itong nagkukulong sa silid kasama ang pinsan ko. Ako na lamang ang pumapalit sa panggagamot. Maging ang panggagamot sa mga binarang at kinulam, ako na rin ang humarap. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng pinsan ko at ni Tio Rene sa loob ng silid. Basta't nauulinagan ko lamang ang tiyuhin ko na para bang nagsasagawa ng isang ritual. Nag-uusal ng mga dasal na ni minsan hindi niya na ituro sa akin. Hanggang sa isang araw nun, bigla na lamang dumating sa bahay namin si Abner. Malaki ang tiyan nito na animoy manganganak na sa laki. Nakita ko pang gumagalaw-galaw ito. Napapahiyaw sa sakit ang binata. Nang susuriin ko na sana ito ay bigla namang lumabas ang tiyuhin ko sa pinto ng bahay. Sa balkonahe kasi kami nang gagamot kaya naman laking pagtataka ko. Dahil magmula nang mag-ahasa ang pinsan ko ay hindi na humarap sa mga nagpapagamot si Tio Rene. Pero sa pagkakataong niyon, hinarap niya si Abner. Kasama pa ni Abner ang ama niyang si Mang Edgar. Kitang-kita ko sa mukha ni Abner na namimilipit na talaga ito sa sakit na nararamdaman niya. Pakiusap, Mang Rene. Gamutin niyo po ako. Pagmamakaawa nito. Gaya ng nakagawian ni Tio, sinuri niya ito bago umpisahan ang gamutan. Sinabi ni Mang Edgar na ilang linggo nang ganon ang sitwasyon ni Abner, na noong una ay masakit lamang ang tiyan. At hindi naglaon ay bigla na lamang lumaki at may gumagalaw-galaw pa sa loob nun. Sobrang sakit di umano nito na mahahalata ko naman sa itsura ng binata. May hahalin tulad ko nga ito sa babaeng manganganak na. Pero hindi pa man tapos suriin yun ni Tio Abner ay nagsalita ito. Hindi ko mapapagaling ang sakit mo, Abner, hanggat hindi mo sinasabi ang kasalanang kinasangkutan mo. Makasalan ng anak mo, Mang Edgar. Anong kasalanan? Wala naman akong ginawang kasalanan. Galit na sabi ni Abner. Alam mo sa sarili mo kung anong ginawa mo. Ginawa ninyong magkakaibigan. Bumalik ka na lang kapag handa ka ng harapin ang kasalanan mo. Mahinahong sambit ni Tio at tumayo na ito. Tanda na tapos na nitong harapin ang binatang si Abner. Walang ano-ano'y pumasok na rin ito sa loob ng bahay. Narinig ko pang pinagalitan ni Mang Edgar si Abner bago sila umalis nun. Na mga sandaling yon ay nakakaramdam na ako na baka may idea na ang tiyuhin ko kung sino ang gumalaw sa pinsan ko. Pagkaalis lang ni Abner at ng ama nito, ay kasunod nitong dumating si Hector kasama ang tiyahin niya. Tuyot na ang balat nito na nagnanaknak at nagsusugat. Nakita ko pang may mga nanang na tuyo na ang sugat nito. At kagaya ni Abner, namimilipit na rin ito sa sakit na nararamdaman niya. At para bang isang ubo na lamang, papanaw na siya. Nais din itong magpagamot sa amin. Pero gaya ng nangyari kay Abner, ay ganun na lamang din ang sinabi ng tiyuhin ko. Na tila ba inaasana ng tiyuhin ko ang pagpunta ng mga ito sa amin. Matapos ang araw na yon, kinahapunan, habang kumakain kami ay tinanong ko sa tiyuhin ko kung may idea na ba siya sa mga naghahasa ng pinsan ko. At isuplong na namin ito sa kinauukulan para mabigyan na ng hustisya ang nangyari kay Lita nun.
Hanggat wala tayong ebidensya, hindi tayo paniniwalaan ng batas na yan. Magsasayang lamang tayo ng panahon at oras. Mahirap lang tayo, Ronan. Kaya malabong panigan tayo niyan. Ani ni Tiyo. Pero Tiyong, paano naman natin makukuha yung hustisya para sa pinsan ko? Pero Tiyong, paano natin makukuha yung hustisya para sa pinsan ko? Hindi pwedeng baliwala na lang yan. Tapos tuloy-tuloy lang yung paggala ng mga hayop na lumamastangan sa kanya. Sabi ko noon dahil para bang baliwala na lamang ito sa tiyuhin ko. Kung nais mo ng hustisya para sa pinsan mo, lalong-lalo na ako. Hindi ako titigil hanggat hindi nabubulok ang katawan ng mga hayop na yon. Hayaan mo, ilang araw na lang yung bibilangin. Gagapang nasa lupa yung mga animal na yon. Mahinahong sambit ng tiyuhin ko na halatang nagpipigil lamang ito ng emosyon niya. Nang gabi ding iyon ay pinayagan ako ni Tiyo na pumasok sa silid kung saan siya nagsasagawa ng ritual. Ayon pa rito, ipapakita niya sa akin kung paano siya maningil ng hustisya. Kaya naman umupo lang ako sa isang tabi para panoorin ang gagawin ng tiyuhin ko. Bago niya pa man umpisa ng ritual na gagawin niya, pinag-usal niya muna ako ng orasyon na salitang pambakod sa sarili ko. Matapos yun ay nahimik ako sa tabi. Doon ay nakita kong may iginuhit si Tiyo na simbolo sa ibaba ng altar. Pinahiga niya si Lita sa loob ng simbolong yon, habang suot-suot nito ang damit noong gabing naghahasa siya. May bahid pa nga yun ng dugo. Kasunod noon ay tinalian niya ng kulay itim na sinulid ang hinliliit na daliri ni Lita. Nagsindi na rin siya ng kulay itim na kandila. Hindi pa man nag-uumpisang magdasal si Tiyo, nanindig na agad ang balahibo ko. At ramdam na ramdam ko ang maitim na presensyang agarang bumalot sa loob ng silid. Mas lalo pa itong lumakas ng marinig kong mag-usal ng dasal si Tiyo na hindi ko talaga maintindihan kahit anong pilit ko noon. Ilang sandali pa, nakita kong may mga insektong gumapang sa katawan ng pinsan ko. Sa isang kurap lang ng mga mata ko, bigla na lamang ding naglaho ang mga yon. Sumapit na lamang ang hating gabi ay nagdadasal pa rin ang tiyuhin ko. Hanggang sa maya-maya pa, bigla akong nakarinig ng kalabog sa bubungan. Kasunod noon ay ang pagkuskus nito na para bang gustong-gusto ng tuklapin ng kung sino man ang nasa bubungan na yon. Nakarinig na rin ako ng mahinang huni ng wakwak. Nabatid kong nasa paligid na lamang namin ito. Nang sipatin ko ng tingin ng tiyuhin ko, ay nakita kong naghubad ito ng damit niya. Nanlaki talaga mga mata ko dahil sa nakita kong may malaking marka itong nakaguhit sa may likuran niya. Ito ang marka o simbolo ng matataas na uri ng mambabarang at mangkukulam sa lugar ng kabisayaan. Halos sakupin na ng markang ito ang likuran ng tiyuhin ko. Doon ko lang napagtantong, magmula pala nang tumira ko sa kanila, ay nang gabing yon ko lang nakitang naghubad ng pang-itaas ang tiyuhin. Walang sabi-sabi itong tumayo. Naglakad patungo sa labas ng bahay, habang ang pinsan ko naman ay tulog na tulog pa rin sa kinahihigaan niya. Dali-dali kong sinundan ng tiyo Rene ko na papalabas na ng bahay nun. Pagkalabas nga nito, walang ano-anong dinambahan kaagad nito ang nilalang na hindi ko alam kung saan ito nagmula. Gamit lamang ang kamao ng tiyuhin ay nakipagsagupaan ito sa nilalang. Habang sinusuntok at tinatadyakan ni Tiyo ang aswang, ay siyang pag-ilag at pagdumog naman ito sa kanya.
Nang tutulungan ko na ang tiyuhin ko, iwinaksi lamang ako ng nilalang at tumilapon agad ako sa malayo. Ramdam na ramdam ko ang galit ng nilalang na yon sa tiyuhin ko. Pero bas na naigang itim na presensyang bumabalot sa tiyuhin ko na yon. Hindi na nakaporma pa ang nilalang nang sunod-sunod itong pinagsasapak ng tiyo ko at walang habas na pinagtatadyakan. Tanging pag-angil at hiyaw na lang ang naririnig ko sa nilalang na yon. Hindi ko lubos akalain kung paano yun nagawa ng tiyuhin. Ang makipagtagisan ng lakas sa nilalang gamit lamang ang sariling kamao. Hindi na pinatagal pa ng tiyuhin ko ang labanan nilang yon. At nakita ko mabilis itong nag-usal ng orasyong panggapos. Matapos yon, bigla na lamang naging tao ang kaninang nilalanga na dumumog sa tiyuhin ko na yon. Laking gulat ko, Sir Seth, nang makita kong ang nilalang na yon. Walang iba, kundi si Diego. Gaya ng kalagayan ni Hector at Abner ay may karamdaman din itong taglay. Halos maubos na ang buhok nito sa ulo at puno ng nagnanaknak na sugat na mukha at katawan. Imbis na humingi ka ng kapatawaran dahil sa ginawa mong pangwawalang hiya sa anak ko, ito pa yung ginawa mo. Binigyan mo lang ako ng dahilan para tapusin kayong tatlo ng kaibigan mo. Mabulok at magdusa kayo sa apoy ng impyerno. Sambit na wika ng tiyuhin ko. Kinuwelyuhan si Diego. Kaya palang lakas ng loob nito dahil isa pala itong aswang. Huwad na albularyo ka. Malalaman ng lahat ang pagkatao mo. Singhal ni Diego. Hindi. Masyadong madali kapag pinatay ko kaagad kayo. Ititira kita habang buhay mong pagbabayaran ang ginawa mong kalapastangan. Nakatanim sa katawan mo ang sumpang kahit malubha na ang sakit mo ay hindi ka mamatay-matay. Hanggat hindi ang mismong anak ko ang magpapatawad sa iyo, hindi ka mamamatay. Tandaan mo yan. Sambit ng tiyuhin ko noon. Maging ako ay nakaramdam ng matinding takot sa bawat katagang binitawan niya. Matapos sabihin ni tiyo yon, malakas niya itong inihagis palabas ng bakuran namin at naglakad na papasok ulit sa loob ng bahay. Hindi na nga ako nakapagsalita pa dahil natulala na ako sa mga nasaksihan ko. Grabing kilabot at takot din ang nararamdaman ko nang dumaan sa tabi ko ang tiyuhin ko na para bang may dumaang demonyo. At ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan niya. Kahit na ilang pulgada lamang ang layo namin sa isa't isa. Nang tapunan ko ng tingin sa Diego, nagtatakbo na ito palayo. Kaya naman isinara ko na lamang maigi ang pintuan ng bahay. Kinabukasan, nabalita na lamang sa baryo na patay na ang tambay na si Abner. Pero bago pa man ito bawian ng hininga, isiniwalat nito sa kanyang mga magulang na may ginahasa at panihirapan silang babae. Sinabi nito kung sino mga kasama niya. Walang iba kundi si Hector at si Diego. Pero nang tanungin ng mga ito kung sino ang babaeng ginahasa nila, ay hindi nito maalala kung sino at wala itong ka-idea sa itsura ng babaeng yon. Hanggang sa tuluyan na nga itong bawian ng buhay. Nang sumunod na araw naman ay namatay din ang binatang si Hector. Habang si Diego nakaratay sa banig at kung ano-anong sakit na ang dumadapo sa kanya. Pero kahit anong gawing pagpapagamot nito ay hindi ito gumagaling-galing. Matapos sa mga pangyayaring yon,
ay napag-alaman kong hindi lang basta normal na albularyo ang tiyuhin ko. Taglay din ito ang mataas na uri at tangan ng mambabarang na matagal na niyang itinatago para sa ikabubuti ng pamilya niya. Napilitan lamang siyang magbalik loob rito dahil sa kagustuhang mabigyan ng hustisya ang pinakamamahal niyang anak. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay patuloy pa rin na lumalaban sa buhay ang tiyo Rene ko at ang anak nitong si Lita, na magpasa hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng takot at trauma dahil sa ginawang pambababoy sa kanya. Bukod sa akin at tiyo Rene ko, wala na itong nilalapitan pang iba. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa anak at pamilya mo?